sumpo ng kahirapan, kamatayan, hamon ng daigdig na ito ay isa na matagal na pinag-uusapan ng mga pilosopo, hindi yung pilosopo philosopher, ng mga spiritual leaders o kahit mga political leader. Kung sila, yan ay isa sa mga kalimitang sabi, bahagi yun tungkol sa kahirapan. So, kung tutubusin yun din yung sabi nga namin, hindi lang pinag-uusapan, ay yun din kung minsan ang pinagbubulan ng gera, gawa ng kahirapan. Nakaka-apekto sa tao, at yun eh, bago pa dumating si Jesus, pinag-uusapan na. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin yung kahirapan. Pero bahagi yun, sabi na ako namin, mula unang linggo sa pagdiriwang ng exaltation of the cross, kahapon sa kapistahan pitong hapis ng mahal na Maria, na mas kilala natin sa tawag na Virgen de la Rosa, ay nakita natin mga ilan lang sa mga sagot na nagnanais natin na maibigay sa usapin ng kahirapan. At maliwanag, kung sa iba kayo ng mga binanggit na yun, maliwanag na yun na naiintindihan na Jesus. At hindi lang naiintindihan, naranasan ng Jesus. Naging bahagi ng kanyang buhay na nagpapahayag ng alin ng kanyang pagkiisa. Sa tinatawag mo natin, kaya nga sabi ko na ako, yung ating simbolo is the cross, yung cross na Jesus na binigyan natin ng pananili ng nakaraang linggo, ay hindi niya, sabi na natin, hindi niya ipinangako na aalisin niya ang kahirapan. Hindi lang sinabi niya Jesus. Kung tutusin niya, ano ang sabi niya, ay katulad ng krus at lahat ng kahirapan. Ano ang sabi niya? Ay yakapin mo yung krus. Dalhin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. So, inapahayag natin na bahagi ng buhay ng tao ang krus. Isa akong ilusyon na habang tayo tumatayan sa daligid na ito, hindi tayo maranas ng paghihirap. Sabi ko nga, kanamitan ay ganyan iskabi na akala hindi ka na pahihirapan. Ang turo na yung sasiyari, ang turo na yung sa kanyang pakikibahagi, pakikiisa at pagdamay. Kaya makita natin yung kahalagaan ng lalo ng krus. Nakikisa ako sa iyo. At nais niyang tayong tulungan.
hahandog tayo doon sa pinakadulo natin, yung krus na nagliligtas. Krus na nagliligtas. Ang kahirapan na magdudulot ng kaligtasan. Pero yun naman yung ating kalimutan sa pakikiisa ni Jesus sa atin, sa kanyang krus, na hindi natin maunawaan at sana makita natin ito ay bahagi ng ating pagtama, maunawaan natin, lalong-lalo na kapag tayo nagninilay sa krus ni Jesus. Pangalawa, ang tamang pagkaunawa ay nagnanais natin tayo ay bigyan ng kagalingan, buhay. Buhay. Katulad ng binaba na ito na binigyan niya ng buhay, hindi sapagkat hindi na mamamatay. Ngunit alang-alang doon sa ina, na makita ko natin, nagkaakibat na rin doon sa mga tao na nakikiisa doon sa ina. Kasi sabi nga natin ay balo na at kaya nag-iisang anak. Tanging ito na lamang yung kanyang pag-asa. Yung kanyang anak na lalaki na binawian ng buhay. Sana makita natin yung yung kagalingan at kaligtasan, lalong-lalo na sa ating pakipag-unayan kay Jesus. Hindi lang ho basta kagalingan, hindi lang ho basta buhay, no? Pero wala sa Jesus. Kasi hindi natin maunawaan ang tunay na kahulugan ng biyaya na ipinagkakaloob ng presensya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yung tunay na magbibigay sa atin ng ilog dahil sa ito ay isang pakipagtagpo kay Jesus. Pakipagtagpo sa ating Diyos. Doon na natin higit na makita yung kagalingan. At yung pangatlo, inyong pagpapatibay, yung pananalig. Ano sabi ng mga tao? Sabi nila, nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. Sa pagkapagaling o sa pagbigay ng buhay sa patay na binata ng ito na naganayin, ay nakita nila yung yung presensya ng Diyos na nililingap niya, hindi lamang yung bahay ng langit, hindi lamang yung namatay na binata, ngunit yung kanyang buong bayan nagkaroon ng malalim na pagkaunawa, lumalalim sa pananalig sa Diyos. So nawa makita ko natin na ang anumang kagalingan na dulot ni Jesus ay magpapalalim ng ating pananalig. Kasi pwede naman makita natin yung himala, pero walang naitagdag na pananalig o pananampalataya sa atin.
natin pinahalagahan yung presensya ng Diyos. Hindi natin pinahalagahan yung presensya ng Kanyang pagliligtas. Kaya sana po, bahagi ho na nawa makita ho natin sa ating pang-araw-araw ng pagkilos. Ay, sana maramdaman natin himala na patuloy na ipinapahayag ni Jesus. Maaaring hindi ka komplikado katulad na sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Pero alin yung makita natin, nilingap ng Diyos ang Kanyang bayan. So, masabi natin na itong pangyayari ito, ang maliwanag na nililingap ng Diyos ang Kanyang bayan. Sana po araw-araw makita natin at may pahayag natin na ito yung isang maliwanag na tanda na nililingap ng Diyos ang Kanyang bayan. Kaya nga po sa Ebanghelyo natin pinapansin ngayon, si San Cipriano at si San Cornelio ay handa nilang ialay ng kanilang sarili. Ito ay Papa Obispo, na naglingkod sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi maliwanag sa kanila natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nakikita natin yung maliwanag ng pagkilos sa daigdig na ito. Pero, huwag ko kayong magtaka kung bakit maraming tao ngayon na kurang. Doon lang kayo sa mga kurang na lang. Bakit? Hindi nila makita ang Diyos. Ano makita nila? Kinakailangan kong magkaroon ng yaman para maprotektahan ko ang aming sarili. Kaya kinakailangan kong maging galing. Wala din ang Diyos. Kaya ako namamayag pa ang mga ganitong uri ng pagkilos kasi na ay simply the absence of the presence of God. Personally, psychologically, and even ontologically. Kasi bahagi yun. Kaya nga kung siguro sa simple natin pagkilos, kahit na siguro sabihin natin na yung mga kapatid natin na kahit na naghihirap, pero hindi nagnanakaw. Anong maliwanag na ipinapahiwagan nito? Ando ng Diyos. Kasi kahit na naghihirap, hindi nagnanakaw. Maliwanag sa kanila yung presensya ng Diyos. Kasi hindi nila ginagawa yung mga bagay dito. Sana yun ang makita. Hindi yung kaya sila hindi nagnanakaw kasi natatakot lang sila. Pero sana, yun ang maging hamon sa atin sa pagkilos sa daigdig na ito. Na masabi natin katulad ng pinamanig ng mga tao sa pagkabuhay ng anak ng balit sa kanila. Dumating sa atin ang isang dakilang problema, nilingap ng Diyos